Nag-ano na po ba sa inyo? Nag-pop up na? Okay po. Okay, sige. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our October corporate prayer. Grabe po, ilang buwan na lang at tapos na po ang taon. Yan, pero patuloy pa rin po ang katapatan ng Panginoon sa atin, lalo na po ngayon ay dumadaan tayo sa matinding bagyo. So isasama din po natin sa panalangin mamaya yung mga kapatid at kababayan natin na nasalanta. Pero bago po yun, we want to welcome you to our corporate prayer at dadaanan lang po natin sandali yung ating mga gagawin ngayong gabi. Una po tayo ay ililid ni Sister Paula sa opening prayer and worship and then magbibigay po ng message si Bishop Joe. And then tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin. Una po si Tita Helen for our physical needs, si Teacher Riza for our relational needs, si Sister Rosette po for our financial needs, si Ninang Malin for our government, si Teacher Pete po for our spiritual, and si Tita Eden para po sa ating mga personal needs. Ayan. After po nun ay benediction song and benediction prayer po tayo with Pastor Jess. So sa mga kasama po namin sa Facebook, mag-comment lang po kayo dahil sinusubaybayan po natin yung ating comment section. Kung meron po kayo mga praise items and prayer request na gusto nyo pong isama natin ngayong gabi. At kung okay lang po sa inyo, sumama din po kayo dito sa Zoom. Nandyan lang po yung link natin sa baba, i-click nyo lang po. So sige po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Magsisimula na tayo. Sister Paula, are you ready? Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Malinaw po ba? Amen. Amen. Malinaw po. Okay. Praise God. Medyo intermittent po yung connection natin. Pero sa biyaya at grasya ng Panginoon, tayo ay aawit ng papuri. Umulan man o umaraw. Amen. Amen. Kabila ng bagyo at unas maranasan natin ngayon, tayong lahat ay nandito para sa Panginoon. Kami tayo, hiringin na tayo, ating ng pagpapala, tulong ng pagpapala, tulong ng pagpapala, tulong ng pagpapala, sa bayan ko ko, Diyos, tulong ng pagpapala, tulong Papaya, papaya, samahan mo ang Diyos. Sabayan niyo po ako. Sana ang Christmas yun masama na tulad at papaya, tulad at papaya, tulad at papaya, sabay yung papaya, papaya, tulad papaya, sa bayan ng audio. Ang bayan nagmamagmay, sa bayan ng ating taway po.
Kaya pa ng salamat po, Diyos. Pag pinabayaan ng nilo, Hanggang pasasalamat, ialay natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, God.
Sa tabi ko, kapangluhan sa sugatan, sa pagsubok ng iyong pinahintulot. Sa katulang alakas sa'yo ng kapatid, kapag Puri ka namin, Diyos. Sa iyong lahat ng kapurihan at ang aming dalang sa iyong napakatamis na pangalan, dakila naming tagapagligtas, ang tangi lamang, Yesu Kristo Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa kabila ng sunod-sunod na bagyo at alam natin na dumaan na yung isa. Iniligtas po niya ang karamihan sa atin at alam ko na gagawin niya yun uli kung meron darating na ganyang pagsubok sa atin. Hari nawa malagpasan ito ng iba nating mga kababayan, lalo ng ating mga kapatid sa lugar na dinaanan ng bagyo. Pagpalain sila ng Panginoon. Ngayong gabi ay nais ko magbahagi sa inyo ng hindi naman siya absolute, pero sa tingin ko kailangan maunawaan natin ito. Dahil doon nakasalalay kung epektibo nga yung ating panalangin o hindi. Kaya ang ating tanong ngayong gabi, how effective is your prayer? Siyempre may mga naniniwala na ang kanilang panalangin ay dinidinig ng Diyos. Ano nga ba ang panalangin na dinidinig ng Diyos? May kinalaman ba ito sa kalagayan ng nananalangin? May kinalaman ba ito sa klase ng idinadalangin? Dahil may motibo tayo at mayroon tayong mga dahilan bakit tayo nananalangin. Ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos at magiging epektibo yung ating panalangin? Gusto kong basahin sa inyo yung sinulat ni Apostol Santiago doon sa Kapitulo 5. Ang unang gusto kong idiin, ang first point natin is that anyone can come to God in prayer. Sa akin, outstanding yan. Dahil ang Biblia, marami siyang halimbawa ng mga tao na lumapit sa Diyos kahit hindi sila naituring na mga nakakilala o sumusunod sa Diyos. Sila ay unbelievers. Sila ay walang paniniwala sa Diyos. Pero isang araw, sila ay nanalangin sa Diyos kahit yung mga pagano na sa Biblia. At sila ay sinagot ng ating Panginoon. Ito yung intindi ni Apostol Santiago. Sabi niya mula verse 13 hanggang 14. Is anyone among you in trouble? I do believe na believers or unbelievers would like to pray when they are in trouble. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. May kanya-kanya tayong paraan ng pagsisiwalat ng ating napakasarap na pakiramdam sa ating damdamin. Dahil masaya tayo. Is anyone among you is sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Napansin nyo, no, yung mga naunang dalawa ay personal. Yung pangatlo, involved na rito yung mga tao sa simbahan. Nagkakaroon ngayon ng paliwanag doon sa role ng mga believers sa kakalagayan ng mga unbelievers pagdating sa pananalangin. Okay? Ito pa po yung susunod.
The Lord reciprocates the prayer of faith. Yan po sabi ng James 5:15 and 16. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. A prayer of a righteous person is powerful and effective. So meron na namang inuna doon na pwedeng gawin ng mga unbelievers. Tapos dito sa bandang huli, tinukoy naman dito yung kalikasan, spiritual na kalikasan ng isang tao na nakakilala sa Panginoon. Ang panalangin ng matuwid na tao ay makapangyarihan at epektibo. Yan ang Patayin mo na sinasabi nga yan. yung TV kasi nadidistract ako dito. May kaibahan ba? May kaibahan ba yung ating panalangin sa panalangin na hindi mananampalataya? Sige po. Ito yung susunod. The effectiveness of our prayers is dependent on God's grace and mercy. Ito yung sumunod na sinabi ni Apostol Santiago na sana magpasigla sa ating damdamin ngayong gabi. Sabi niya, Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Anong ibig sabihin nito? Talagang yung mga nakakilala sa Panginoon, merong ibang turing ang Diyos sa kanilang panalangin. Okay, yung susunod. Kasi dito po, masasabi ko na si Elijah po ay hindi na iba sa atin. Sabi po ni Santiago, Elijah was a human being. Hindi sinabi po dyan na kaya epektibo yung kanyang panalangin kasi siya ay super duper na righteous. Siya ay human being din. Nagkakamali din siya. Kagaya namang hindi mananampalataya. May kahinaan din siya. Yung nga ang totoo na tuwing darating ang Biyernes at dudulog tayo sa Panginoon, sama-sama tayo, hindi ko maiwasan na isipin na walang isa mang matuwid sa atin sa pagharap natin sa Diyos. Dahil within the week, palagay ko, nagkasala tayo. Nakagawa tayo ng hindi nararapat sa paningin ng Diyos. At it is just by the grace of God na tayo ay nakakaharap sa Panginoon. So, let us now differentiate yung ibig sabihin dito na kahit si Elijah na napakatindi at napaka-powerful ng kanyang panalangin ay isa ring kagaya natin, a human being. Next. Because God is focusing on our sanctification and justification process in the answer to our prayers. So, sa believers, ang tinutukoy dyan ay sanctification, pagbabanal. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon naman, ang issue sa kanila ay yung need nila for justification. So, lahat tayo pinoprocess ng Diyos pagdating sa panalangin. Naalala ko nun kasi yung may nabasa ako sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11 tungkol sa gifts of the Holy Spirit. May mga ginagawa ang mga mananampalataya sa Acts chapter 13 hanggang Acts chapter 19 ba yun na iba't ibang paraan ng paggamit ng himala ng Diyos at pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos para makumbinsi yung hindi mananampalataya na lumapit sa Diyos at maging katanggap-tanggap sa Ama. So yung proseso ng paggamit ng panalangin dahil nagpakita ng mga himala, nagaganyak yung mga unbelievers na dumalangin sa Diyos. Na ang hope talaga, even ng ating Panginoong Jesus, ay sila ay kumilala sa Diyos at mapaging ganap sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At alam natin lahat na nangyari. Lahat na nakakita ng ginawa niyang himala ay hindi naman lahat naniwala. May mga ilang naniwala. Pero may mga particular na tao na ginawang halimbawa para patunayan na ang Diyos, hinahangad niya na lumapit sa kanyang mga tao
manalangin at siya ay sasagot kahit hindi pa sila napaging ganap sa harapan ng Diyos. Halimbawa, yung babaeng inaagasan ng dugo for 38 years. Ang kanyang panalangin lang, yung prayer of faith niya. Kung mahawakan ko lang ay lalayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. Yun lang niya eh. At siya po ay gumaling. At yung bulag naman sinabi niya, kung gusto mo akong makakita, magagawa mo yun. Sabi ng bulag sa kanya at yung bulag ay nakakita. Pero yun ay para ganyakin sila na kumilala sa kanya at maisagawa yung justification process sa kanila. Siyempre kung kikilala sila sa Panginoon, mag-a-apply sa kanila yung paglilinis at pagpapaging ganap nila sa harap ng Amang nasa langit dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para maakay sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang hiling o kanilang dalangin. Pero ito naman sa kabilang banda, yung mga mananampalataya naman dahil yung process of sanctification naman ang focus ng ating Panginoon sa kanila. Yung kanilang mga panalangin has something to do with the process. Process of what? When we are faced with challenges, when we are faced with problems, trials, troubles. Ayan. So dumadalangin tayo sa Diyos. Pag dumadalangin ka sa Diyos, ang inuuna mo na tiyakin, ikaw ay maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya tayo ay humihingi ng tawad. Tayo ay humingi ng paglilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus para maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. At doon nagiging mabisa ang ating panalangin kapag naisagawa natin yung hinahangad ng Diyos sa sanctification process. At nangyayari po ito when we confess our sins. He is just and right to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Sa makatuwid, yung mga himala na dumarating sa mga unbelievers ay proseso para sila kumilala sa Kanya at humingi ng himala. Sila ay dadalangin sa Kanya. Pero ang mga mananampalataya, dumadalangin sila because they know their rights. Pero sa isang banda, kasabay noon ay yung pagkatuto ng mga mananampalataya na maging banal at malinis sa harapan ng Diyos. Kaya minsan, pag nagpipray tayo, natatanong natin sa ating sarili, naririnig kaya ng Diyos ang aking idinadalangin? So, when we believe that God has already justified us and redeemed us and forgiven us, alam na alam natin sa puso natin na tayo ay nakapanalangin at sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. So sa pangwakas, in the end, we should have this strong belief that it is God who raises the dead, heals the sick, and creates miracles. Minsan, alam nyo yung effectiveness sa ating prayer, kinukondisyon natin minsan sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating paniniwala diba? Tapos parang pati yung mga nakikinig, bumibilib sila minsan pag yung medyo maganda yung mga salita na binitawan mo at maganda rin yung pagkakasigaw mo at yung deklarasyon mo na yung pananalig. Di ba? Parang nakakadagdag to sa confidence mo na ikaw ay effective sa prayer mo at sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Pero masabi ko lang po sa inyo ngayong gabi, ang Diyos ang gumagawa ng himala. Siya ang nagpapagaling at siya ang tumutupad doon sa mga nais niyang gawin, maging ayon sa ating panalangin dahil siya ay mabiyayang Diyos, maawaing Diyos at Diyos ng himala. Wala tayong kinalaman doon. Kaya sa batang gulang ko sa pananampalataya, nung marinig ko ito noon, sabi ko wala pala akong kinalaman sa pagbuhay ng patay Di mananalangin lang ako, you should have that confidence Hindi ikaw ang magbubuhay ng patay, ang Diyos. All you have to do is to pray in faith. Di ba? Dahil doon nakikita ng Panginoon na ikaw mismo, pinapangin dapat mo yung sarili mo sa pamamagitan
ng pagharap sa Diyos na may matuwid na nakalagayan. Kinumpisal mo iyong kasalanan, inunawa mo yung iyong kahinaan, at nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos, tiyak, sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Pero, kagaya ng sabi ko, hindi ikaw ang gumagawa ng himala at sagot sa panalangin. Ang Diyos pa din ang may-ari ng sagot sa panalangin. Yun lang napakaganda, napakasarap na. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, hindi natin alam ang ipagpipray natin. Sabi ng Panginoon, you do not know what to pray. Diba? Sabi ni Apostle Paul, we do not know what to pray or how to pray. Pero ang Diyos, nakikita niya yung puso natin. At pag nakita niya yung kababaan ng loob, nakita niya yung ating simpatya sa ating ipinapanalangin, at nakita niya yung ating pagmamahal sa ating kapwa, kahit hindi natin siya mabigkas ng buo, alam ng Diyos yung ating heart's desire, at ito ay sinasagot niya. Dahil siya ang may-ari ng sagot sa panalangin. Siya ang kikilos sa likod ng ating panalangin. We are just, yung bandang huli, we are just praying to Him and He will respond. Amen? Praise God. Salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo manalangin. Sige po, tutuloy na po tayo. Tita Helen? Okay po. Sa gabing ito, Panginoon, ipapanalangin ko po ang COVID, other sickness, Panginoon, frontliners, at saka healthcare workers. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito. Palinisin mo po kami kung kami man po ay may nagawa, nasabi na hindi ka lugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Buong puso kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Panginoon, sa aming nagawang kasalanan, Lord God. Panginoong Diyos, dinadalangin namin sa gabing ito, ang lahat ng may karamdaman, hipuin niyo po sila, pagkalooban niyo po sila ng panibagong lakas, at iparanas niyo po sa kanila, Lord, ang tunay na kagalingan na nagmumula po sa inyo. Gayon din, dinadalangin din namin ang lahat ng mga frontliners at health workers, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Lord God, sa araw-araw na kanilang trabaho. Gayon din, sa lahat na makasalamuhan nilang may malubhang sakit, Panginoon, nakakahawang sakit. Lord, ilayo niyo po sila, Panginoon, proteksyonan niyo po sila, Lord God. Huwag niyo pong hayaang mahawaan sila, Panginoon ko. Palakasin mo po ang kanilang lupang katawan, at pagpalain mo po ang lahat ng aming mga frontliners, Panginoon, gayon din ang aming health workers, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, Lord God. Patuloy po namin silang pinadalangin sa inyo, lalong-lalo na yung may mga ubo, sipon, lagnat, at trangkaso, Panginoon, dala ng pabago-bagong klima ng panahon, Lord God. Palakasin niyo po ang kanilang immune system, Lord God. Dalangin din namin na hindi po sila panghinaan ng loob, Lord God. Tuwing nakakaranas sila ng pagsubok, lalong-lalo na yung mga nasa banig ng karamdaman, Lord God. You are the great healer, Panginoon. The great physician, Lord. Dahil sinabi mo sa iyong banal na salita sa Marcos 5:34, sinabi ni Jesus, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng kanyang banal na salita. By faith, we are healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, lahat po ay magsabi na, Amen. Thank you for the gift of family, Lord, especially sa mga magulang po. We pray for their strength and wisdom as they lead our homes.
Tulungan mo po sila sa kanilang mga responsibilities and give them the patience and love they need to guide us every day. Gabayan mo po sila na patuloy maging mabuting halimbawa at haligi ng tahanan. Lord, we also ask for your blessings on our relationships within the family, Lord. Kung may mga misunderstandings o conflicts, teach us to forgive and to heal. Help us to listen and understand one another more. And strengthen the bond between parents and children at ipaalala mo po sa amin na ang pagmamahal ay palaging dapat mangibabaw. Guide us, Lord, in growing together in love and respect, even through the challenges. Naway maging matatag ang aming pamilya dahil sa iyong gabay at pagmamahal. We place our worries and hopes in your hands, trusting that you will take care of us. Para po sa aming mga anak, ipagkaloob mo po sa kanila ang proteksyon at kalakasan sa kanilang pag-aaral at paglaki, naway lumaki silang puno ng pagmamahal, respeto at may takot sa Diyos. Tulungan mo kaming ituro sa kanila ang tamang daan. We lift them up to you, Lord, knowing that they are your precious creation. Gabayan mo po sila sa bawat araw ng kanilang buhay. Help them grow in wisdom, love, and kindness. Give them the strength to face challenges and courage to do what is right. Tulungan mo sila maging mabuti at mapagmahal na anak na palaging marunong magpasalamat at magpakumbaba. We pray for their safety, Lord, especially when they are away from us. Lord, protect them from harm and keep them under your watchful care. Kung sakali pong maligaw sila ng landas, lead them back to your light. Help us parents to be patient and understanding. Teach us how to guide them with love and to set good example in everything we do. Lord, fill our home with your peace and your presence. We trust our children in your hands, knowing that you have a wonderful plan for their lives. May they grow up to serve you and follow the path you have set for them. We come before you lifting up on our extended family, our lolo, tita, tito, and mga pinsan. Thank you for the love that binds us together. We are grateful for the support and wisdom they share with us. Lord, bless our extended family with good health, peace, and unity. Naway palagi sila maging source of love and strength for one another. Help us to cherish the moments we share and to always show respect and care, even when challenges arise. Kung may mga misunderstanding or hurt feelings, Lord, we ask for healing and reconciliation. Teach us to forgive and to understand each other better. Help us to be patient and loving, lalo na kapag may mga hindi pagkakaunawaan. Guide us to stay connected despite the distance of our busy schedules. Naway palaging maghari ang pagmamahal, respeto, at pagkakaintindihan sa aming pamilya. May we always be there for one another, just as you are always there for us. We entrust our extended family to your loving care, Lord, knowing that you are the center of all relationships. Thank you for the gift of family. Panginoon, sa mga dumadaan sa pagsubok sa kanilang relasyon, gabayan mo po sila. Bigyan mo po sila ng puso na mapagpatawad, mapagkumbaba at mapagmahal. Naway makita nila ang halaga ng bawat isa at mapagtagumpayan nila ang anumang hamon. We come to you humbly asking for your guidance and grace as we face challenges in our relationships. Alam namin, Lord, that no relationship is perfect, but with your love, healing is possible. If there is misunderstanding or hurt, help us to communicate with kindness and patience. Teach us how to listen, not just with ears, but with our hearts. Patawarin mo po kami kung minsan ay nasaktan namin ang isa't isa, whether through words or actions. Lord, soften our hearts, give us the strength to forgive, and the courage to ask for forgiveness. Let your love be the foundation of our relationship and remind us of the reasons why we love and care for each other in the first place. Help us, Lord, to rebuild trust where it's been broken and to restore peace in our relationship. Guide us towards understanding and respect na hindi lamang sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan ng bawat isa. We surrender our relationship to you, knowing that you are the source of all love. Strengthen us, Lord, and help us grow closer to you and to each other. In Jesus' mighty name, amen.
Mahal naming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo na may mapagkumbabang puso. Dinadalangin ang mga haligi ng tahanan naway iyong pagpalain ng kanilang pagsusumikap, na ang bunga ng kanilang paggawa ay maging mabunga at mapagpala. Bigyan mo po sila ng lakas, karunungan at pagtitiis habang ginagampanan nila ang tungkulin ng pagkakaloob sa kanilang mga pamilya. Naway hindi sila mapagod, kundi makatagpo ng kagalakan at kasiyahan sa kanilang mga gawain. Panginoon, idinadalangin din namin ang mga negosyo, maliit man o malaki. Pagpalain mo ang mga namumuno at mga manggagawa na magiging malikhain sa integridad at tagumpay. Naway umunlad ang mga negosyo upang hindi lamang magbigay ng kabuhayan sa marami, kundi maging daan din ng kaunlaran ng buong komunidad. Gabayan mo po ang mga may-ari ng negosyo sa paggawa ng matatalinong desisyon. Harapin nila ang mga hamon ng may kumpiyansa at naway buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa paglago at katatagan. Ama, itinataas namin ang kabuuan ng ekonomiya sa lokal at sa buong mundo. Inihiling namin na pagalingin mo ang mga lugar kung saan may kagipitan sa pinansyal at naway maghari ang hustisya at katarungan sa lahat ng pakikipagkalakalan. Naway umunlad ang mga ekonomiya sa paraang makikinabang ang lahat at ang mga nasa kapangyarihan ay magamit ang mga yaman ng may katalinuhan para sa kabutihan ng nakararami. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan, na sa iyo kami ay aasa bilang aming tunay na tagapagkaloob. Tulungan mo po kami, Ama, na magtiwala sa iyong probisyon, gumawa ng mga matatalinong desisyon sa pinansyal, at mamuhay ng may kagalakang loob at pagkakawang gawa. Sa iyong pangalan kami nananalangin. Amen. Yes, aming Diyos, Ama, kami rin po ay patuloy na dinudulog namin sa inyo ang aming mga opisyal sa aming bansa. Batid po namin na bilang mga Kristiyano ay katungkulan po namin na sila rin po ay lagi naming maipanalangin bagamat magkakaiba man kami ng mga pinili na manunungkulan ay andun din, Panginoon, na ninanais namin na mapabuti ang aming bansa sa pamamagitan po ng mga naitalaga mo pong mga opisyal ng aming bansa. So sa una, sa panalangin ko po, Panginoon, ng aming Pangulo, patuloy ko po na dinadalangin na kayo po ang gumabay sa kanyang desisyon na bilang tagapanguna, Panginoon, ay andun po na ang responsibilidad na iangat din po ang economic situation ng aming bansa. Kaya nga po, sa pakikipag-usap niya o paghahanap ng ibang ways upang matulungan na umunlad po ang bansa namin patungo sa ninanais ng bawat mamamayan, Panginoon. Kayo po ang maging gabay niya towards sa commitment na binitawan din po niya na magpatuloy, Panginoon, na ang aspeto na kung saan yung may hirap ay medyo umangat with regards, Panginoon, dun sa kung saan po na sila po ay andun po yung situation nila economically na hinihingi po, Panginoon, na matulungan din po sila. Kaya nga po sa anumang bagay na gagawin po niya with regards po sa ninanais po niya maging plano sa mga nalalabi pang taon na siya po ang gagamitin mo po. We pray, Lord God, na lalo pa na gumamit din po kayo ng ibang tao na maging gabay din po niya upang sa mga time na gagawa ang kaaway upang ilihis, Panginoon, ang mga nabitiwan po niyang plano ay andun po na siya po ay magagabayan dahil meron po siyang kikalalanin din na espiritual na magagabay sa kanya, Panginoon. Sa anumang problema or conflict between our President and Vice President, Panginoon, batid mo po ang real situation na ng issue na to, ngunit kami po ay nagtitiwala na sa panahong ito ay kung meron man pong mga personal na issues with regards to them ay andun pa rin na maghari ang tunay na pagkakaisa, reconciliation towards doon, Panginoon, sa
ikabubuti po ng nakararaming mamamayan, Panginoon. Kaya maraming salamat din po sa pag-execute ng mga plano sa pamagitan po ng mga cabinet members. Kayo rin po ang maging gabay ng bawat isa na sa anumang pinarating na mga plano para sa iba't ibang departamento, Panginoon, ay magawa ito ng merong makatarungan, fairness at commitment din po ng bawat nanunungkulan sa iba't ibang ahensya, Panginoon. At sa situation din ngayon ng mga local governments na kung saan ay dumanas ng mga pagsubok ang karamihan ng mga mayors at ang kanilang nasasakupang bayan. Dalangin po namin na ito na po ang pagkakataon na sila po ay magkaisa towards doon sa pagtutulungan upang ang tunay na nangangailangan, Panginoon, ay kanilang magabayan at maiabot, Panginoon. Kaya ninanais po namin na sa anumang struggles o problema na dinaanan sa pangkasalukuyan ng bawat local government namin ay andun rin na isang way to, Panginoon, upang makita ng bawat isang opisyal na hindi lamang pang personal nila na makakaya ito, kundi higit sa lahat ay kailangan po ang tulong ng bawat isa at magkaisa sa mga panahong ito. Kaya maraming salamat po. Nagtitiwala po kami na ang bawat isa sa amin na bilang mananampalataya ay gagamitin mo po ng patuloy upang maalalahanin, Panginoon, ang mga nanunungkulan namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay po'y patuloy na manalangin. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang buong kapatiran, Panginoon, ng Santo Jesus Lago, Lord. Lord, I pray to please provide us with the strength, Panginoon, to grow in our spiritual maturity and deepen our understanding of you. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging humble, maging mababang loob, and ready to change so that our actions better reflect your love. Please bring people into our lives, Panginoon, na makatulong po sa amin to become more like you each day. At Panginoon, pinapanalangin ko po that you will release your immeasurable power of the Holy Spirit upon us. In Jesus' name. I pray that we will be your witnesses in our Jerusalem, in our Judea, in our Samaria, and to the ends of the earth. I pray that we will all be fruitful in soul winning. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang aming mga church leaders. Panginoon, we lift them up to you today. Draw them close to yourself for your wisdom and your ways through your grace, Panginoon. Nilalapit ko po sa inyo ang aming mga pastors sa pangunguna po ni Pastor Joe, Pastor Jerome, Panginoon, Pastor Jess, Pastor Ed, Pastor Olive, Pastor Lev, Panginoon. Tulungan mo po sila. Help them, Lord, to lead and in making the right decisions that align with what you would like to accomplish in your will and in your plan, Panginoon. Father, tulungan mo po kami as your people, Panginoon, to show proper love and respect to our leaders. It is not always easy, but as you extend grace to us, Panginoon, and may we also extend grace to those whom you have permitted to be in authority over us, so that we might honor you, Panginoon.
I also pray for different lifelines, Panginoon, lalo na sa mga lifelines leader, Panginoon, ang crossroads, ang couples, Panginoon, ang mga kabataan o tropa, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Olive, mga moms, kingsmen, Malta, at iba pang mga lifelines, Panginoon, sa church, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa mga ito. Sa mga ministry, Panginoon, ng CPJ, Panginoon, ng Sunday School, music, Lord, mga miyembro ng Herald, Panginoon, ushering, cooking, at marami pang ibang mga ministries, Panginoon. So, Panginoon, magbigay ng kalakasan, Lord. Help them to grow spiritually, Panginoon, for your glory. Sa mga activities at ibang mga programs, Panginoon, ng church, ang REACH program, Panginoon, Fresh Start, Freedom Day, Grand Day, Panginoon, at ang water baptism, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magdala pa ng maraming kaluluwa, Panginoon, upang sila man ay makakilala sa inyo, Panginoon. I also pray, Lord, sa nalalapit naming 42nd anniversary, Panginoon, ikaw, Panginoon, na magbigay ng kalakasan, ng wisdom and knowledge, Lord, sa mga taong gagamitin mo upang maisaayos ang magiging programa, Panginoon, para sa aming anniversary, Panginoon. Also, praying for MRCP churches, Lord, that they would continue to bless you, God, to always work hand in hand to win more souls for your glory. I pray for MSM, Lord, under the supervision of Pastor Algier Bledo, that this school of ministry will always be used mightily to train and educate church members and leaders to know more about you, equip them to own God's servants for ministry to reach the community, Panginoon. And also to prepare students for doing an intentional, love-driven way of serving others, all for your glory, Panginoon. I also pray, Lord, for the ongoing construction of the convention center in Isabela, Lord, as spearheaded by our bishop. That more MRCP churches and generous people would donate to defray the necessary expenses, Lord, for the convention center as envisioned by our Bishop Joby Rayo. May you continually use him and the MRCP pastors for the furtherance of your ministry, not only in the Philippines, but also in other parts of the world. Salamat, Panginoon, sa magagawa mo pang mga bagay, Panginoon, para sa MRCP, Panginoon, at sa mga churches, Panginoon, na nasasakipan ng MRCP. Thank you, Lord, for all the good things that you have been doing for all of us. These things I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Patuloy po tayo na manalangin sa ating Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, aming Ama. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa muling Friday na binigay mo sa amin para kami po ay magsama-sama na manalangin at idulog ang bawat concerns ng aming simbahan, ng aming bansa, at even, Lord, sa mga personal concerns, O God. Salamat, Lord, dahil isang panalangin lamang ang layo mo sa amin, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong presensya, sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Tunay, O Diyos, na ang panalangin ay isang pribilehiyo, Panginoon. Kaya kami bilang nagkakaisang simbahan, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na dinggin mo ang aming mga panalangin. Kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba ang aming mga puso sa inyong harapan, Lord God. Nawa, Lord God, makita mo kami na tunay at tapat, Lord God,
na sumamba sa inyo kanina sa aming praise and worship at tapat na manalangin sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil kapag kami nananalangin, Lord God, ikaw po ay nakikinig at kayo din po ay tumutugon. Purihin ka, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na ikaw ay aming pasalamatan, Panginoon, sa lahat po ng mga nagdiwang ng mga birthday nila, Panginoon. Kasama na po ako doon. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dagdag na taon na binigay mo sa aming lahat na nagdiwang ng kaarawan namin at maging ng anniversary. Father God, alam namin na meron kang layunin kung bakit mo kami dinagdagan ng isang taon. Kaya hayaan mo, Lord, na yung isang taon na ito na ibinigay mo sa amin, Lord, ay patuloy na magamit namin at patuloy na makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo gamit ang aming mga buhay. And Lord, pagpalain niyo po ang mga nagdiwang ng kanilang anniversary. Patuloy, Lord, na pagbigkisin mo sila ng pagmamahal na nagmumula sa inyo, Lord God, na patuloy ang mga couples na ito ay maging magandang halimbawa, Lord God, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak. And Lord God, let the parents, oh God, continue to usher their children towards you, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na parating ikaw ang mapag-usapan ng bawat pamilya, Lord God. Parating ikaw ang maitaas ng bawat pamilya. Maraming salamat po and we rejoice, Lord God, to those who celebrated their birthdays and anniversaries, Lord God. Thank you so much, Lord. And we even pray, Lord God, for our Sunday service, Lord God. Tony, Lord, we always look forward, Lord, sa aming Sunday service dahil magkikita-kita kami, magkakasama-sama kami, at sama-sama na sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo na ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga sarili, Lord God. We will go there not just to be blessed, Lord God, pero gusto namin, Lord, na ikaw ay aming purihin at sambahin sa araw na iyan. Nawa makita mo na kami po ay handa sa pagsamba sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong gagamitin ng mga ministers, O God, from ushers, O God. Dalayan namin na pagpalain niyo po ang bawat kamay nila sa pakikipagkamay sa lahat ng miyembro ng aming simbahan. And even our Joylanders, O God, we pray that you will continue to bless our teachers, our students, Lord God, yung mga batang ito, Panginoon, na kanilang tinuturuan. I pray for teachers that they will impart, Lord, their lives, Lord God, yung buhay na nagmula sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin yung encounter nila sa iyo, Panginoon, na may pasa sa mga batang ito, kahit mura pa lang po ang kanilang mga kaisipan, Lord God. And we pray, Father God, na ang mga batang ito ay ma-train towards you, Father God, ma-train sila in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it, Lord God. Thank you so much, Lord, and even our cook ministry, Father God, continue to bless them and give them good health, Lord God, sa araw-araw nilang buhay. Our music ministry, Panginoon, pagpalain mo po ang magpapaawit. Continue to anoint them, Lord God, with the power of the Holy Spirit. At ganun din po ang lahat ng tutugtog, Panginoon, and even our sound tech, we entrust them to you, Father. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong tagapagsalita, Lord, we pray that you will anoint him with the power of the Holy Spirit, and you may speak for him, Lord, that we may receive your word, O God, na nais mo na marinig namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We entrust our service to you on Sunday, Lord God. And we even pray, Father God, for those who graduated, Lord God, na wala pang trabaho, Panginoon. We pray that you will provide for a good job for them, Lord God. And those who got their job already, Father God, we pray na hindi ito maging hadlang, Panginoon, o maging kaabalahan, Panginoon, sa kanila upang hindi sila maka-attend ng Sunday service. Continue to remind them, Lord, their commitment to you, Father God, that you have given them job, Lord God, for them to honor you and praise you for the job that you have given them. Continue, Lord, to bless these children or these persons, oh God, who na sila po ay patuloy na maging support sa kanilang pamilya, Panginoon.
Truly, Lord, hindi po ang mga magulang, alam ko na hindi nag-uubliga sa mga anak, Panginoon. But we pray, Father God, na kayo po ang patuloy na humipo sa puso ng mga batang ito na pagpalain ang kanilang mga magulang. Salamat po, Panginoon. And we entrust everything to you, Father God. Hallelujah. Continue to bless them. Cover them with the most precious blood of our Lord Jesus Christ sa kanilang pagpasok at sa kanilang pag-uwi mula sa kanilang mga trabaho. Lord, yung month-long anniversary na po namin, we agree, Lord God, sa prayer po ni Manong Pete, Panginoon, nawa kayo po ang patuloy na magpala sa aming preparation for our anniversary. Nawa, Lord God, kayo po ang mag-bless sa mga tao na iyong gagamitin. Lord God, continue to give them strength and wisdom, Lord, for the preparation of our long month anniversary and even, Lord, our praise day. Nawa, Lord God, kayo po ang aming paluguran sa araw ng praise day na iyan. Ikaw lamang po ang aming maitaas, Panginoon. Maraming salamat po. And even, Lord, for our prayer warriors, Lord God, tonight, Lord, alam namin na meron silang mga personal na pangangailangan. Tunay, O Lord, na inuna nilang ipanalangin ang mga prayer concerns ng aming mga kapwa, ng aming bansa, Panginoon. And we know and we believe, Lord, that you are going to answer all the personal prayers, O God, all the personal needs, O Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, and continue to bless them, Lord, whatever, Lord, the desire of their hearts, Lord God. Panginoon, tinataas ko po ang kahilingan po ni Manong Andy para po sa kanyang pamilya. Lord, we pray for your healing mercy and grace upon Sam, Talia, and Tali. Lord, kayo po ang aming manggagamot, kayo po ang aming great physician, Father God, and we pray that you will extend your holy hands upon them, Lord God, sa mga batang ito. And Lord, we know and we believe that you don't want them to suffer from this kind of sipon and ubo, O God. In the name of Jesus, grant them healing, Lord. This is our prayer, Lord, but still let your will be done, Lord God. And even their father, Lord God, si Anjo, who is suffering from asthma. Father God, nothing is impossible with you and nothing is too difficult for you, Father God. Grant them healing, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your healing mercy and grace upon Anjo and her children, O God. Thank you, Lord, sa provision mo din para kay Manong Andy at kay Sis Babes. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-protect sa kanila, mag-ingat sa kanila sa araw-araw nilang buhay. And we pray, Father God, na patuloy mo silang gamitin, Lord God, sa ministry na kung saan mo sila itinalaga, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at pagpalain mo din po ang pamilya ni Anjo, Panginoon, na maging ang kanyang asawa. Salamat, Panginoon. We entrust them to you, Father God. Hallelujah. And Lord, we even pray for our brethren here in Zoom and outside the Zoom, Father God. Lord, we pray for Pastor Joe. Thank you for his life, Father God, and continue to bless him and anoint him, Lord God, every time he share your word to others, Lord God. Ganun din po ang Ate Janet. Continue to bless her with good health and strength, Lord God. Lalo na po sa pagpapatakbo ng aming simbahan, Father God. Continue, Lord, to bless her with strength and wisdom, Lord, that comes from you. In the name of Jesus. Tito Ed din po, Panginoon. And si Paula, si Helen, and Tatay Fred, Lord, you know their needs, Father God. Continue, Lord, to bless their hands, oh God, every work of their hands in the name of Jesus. Si Rosette din po, Panginoon, pagpalain mo siya. Patuloy na maging mabuting testimony siya, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, lalo na po sa kanyang asawa. And Lord, I pray that na kasi po ay patuloy na maakay niya ang kanyang buong pamilya at ang kanyang asawa sa inyong paanan, Panginoon, that he may come to know you
as His personal Lord and Savior one day. Thank you din po sa pagpapagaling mo sa aming Pastor Jerome, Panginoon. Salamat po sa patuloy na wisdom na ibinibigay mo sa kanya upang kami po ay pamahalaan niya, Panginoon, sa aming music ministry. Si Brother Danny, si Bong and Lyra, ang Sister Malin and Manong Pete, si Edwin and Levi, si Jang and family, si Olive and family. Lord, bless their family that they are representing, oh God. We pray, Father, whatever needs, whatever prayer, or whatever the desire of their heart, Lord, grant them, Lord. Grant the desire of their hearts, Lord God, in the name of Jesus. Ganun din po ang mga nasa labas ng Zoom. Si Manang Lilia, si Cheryl, si Seth, si Ate Nati, si Smar, Beng, Maribel, Ruth, Tita Mameng, Maricel, Alma, Jewel, Tita Tessie, Murillo, Rafi Torres, Manang Dred, Manang Ferd, Shelly, Norma, and Ate Rita. Lord, we entrust them to you, Father God. Every family that na kanilang nire-represent, Panginoon. Whatever need they have, Father, grant their needs, Lord God. Provide for all their needs, Lord. At kung meron man po sa kanilang pamilya o miyembro ng pamilya o kamag-anak na mayroong karamdaman, Lord, we pray that you will extend your holy hands upon them and grant them healing, Father God. For we know and we believe that by your stripes, they are healed in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, ganun din po financial breakthrough sa bawat pamilya na nangangailangan, Panginoon. We pray for your provision para sa kanilang lahat. And Lord, healing din po, hindi lang po sa physical body, even emotional, Father God. We pray, Father God, that you will continue, Lord, to restore every relationship that has been broken, Father. Truly, Lord, you are the author of every relationship. And alam namin, Panginoon, na nais mo na ang bawat pamilya ay magkakasundo, ang bawat mag-asawa ay nagmamahalan, at ang bawat anak ay nagkakaisa, Panginoon. At we pray, Father, and we declare, Father, for every family that has been represented by my brothers and sisters, Lord God, na manaig, Panginoon, ang pagkakaisa, Lord God, at higit sa lahat, Lord, yung pag-uunawaan at pagmamahalan sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon, sapagkat yun lamang po ang susi ng kaayusan ng pamilya. And we pray, Father God, na kayo po ang maghari, kayo po ang maging manager, ang president ng bawat tahanan, Panginoon, na ikaw lamang ang laging mapag-uusapan ng bawat pamilya silang tuwing sila'y nauupo, Panginoon. And continue to bless every doorpost, Father God, na walang anumang sakit, walang anumang sakuna ang dadapo sa bawat tahanan ng mga kapatid ko na naririto. Maraming salamat po sa pagliligtas mo sa amin sa bagyong ito. And we also pray for those people na nasalanta, Panginoon. Kayo ang aming great provider, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-comfort sa kanila, Lord God. Kayo po ang patuloy na yumakap sa kanila sa kondisyon nila ngayon, Panginoon. Yung mga nabaha, Panginoon, na disgrasya sa daan, Lord, kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanilang lahat, Panginoon. And continue, Lord, na ang mga ayuda, Lord God, ay dumating on time sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Lord, and we pray, Father God, na huminto na po ang bagyong ito, and even, Lord, yung parating na bagyo, Panginoon, ilayo mo po ito sa aming sa responsibility ng Pilipinas, Panginoon. Ilagay niyo po ito sa malawak na oceans, Panginoon, na walang sino man ang masasalanta, O God, in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, for everything, even good and bad things na nangyayari sa amin. We will continue to rejoice. We will continue to pray. And we will continue to be thankful to you, Father God. For this is your will for us through Christ Jesus. Thank you, Lord. I'm carefully giving you back
all the praises, all the glory and honor, for you deserve it, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nakamute ka po, Ate Paula. Salamat. Hallelujah. Sa nag-iisang Diyos, Amang banal sa langit, sa pakikipisa ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin lahat ng dalangin na idulog sa gabi ito. Maraming po salamat sa pribileyo na makalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Maraming po salamat, Lord, dahil kami ay pinagkalooban mo na maging anak mo. At ang aming kumpiyansa na lumapit sa iyo ay dahil kami kabilang nasa pamilya ng Diyos. Maraming salamat sa tuwing nalapit kami sa panalangin, ang namamagitan sa amin ang nakikita ang Panginoong Sus na namamagitan po sa amin. Maraming po salamat, Lord, dahil hindi kayo tumitingin sa posisyon, kundi sa kondisyon ay mga puso. Dahil sinabi mo sa iyong salita, ang panalangin ng matuwid ay epektibo at makapangyarihan. Maraming salamat, Ama. Kaya mga kapatid, manalangin tayo ng walumpay dahil yan ang nais ng Diyos para sa kanyang mga hiniran. Pumasa inyo ang mayamang biyaya ng Diyos. Kalaki pa kanyang pag-ibig, kapayapaan at pag-iingat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mag-picture muna tayo bago po tayo mag-dinner. Yan, kung hindi pa po kayo kumakain. Sige po. Sino ba bang wala? Tita Jang. Dito ka, close ka. Okay, tingin po tayo sa camera. Big smile. And post number 2, isa pa po. Okay, praise God. Maraming salamat po, prayer warriors. Ganun din po sa mga kasama natin. Happy Thank you Hearts din Day, po. Pastor Jerome. Opo, praise God. Hallelujah. Thank you po sa lahat. Sige po. God bless Bless you po. everyone. God bless. God bless po sa inyong lahat. God bless. Kain. Bless po. Salamat. Dalangin. Ingat Thank you po po. kayo. Sige po. Happy birthday po, Pastor. You tomorrow. Okay, Sister Eden. Sige po. God bless you all Thank po. Bless you all po. lahat. Birthday, God bless Ate. po sa lahat. Thank you, Jang. Salamat po sa lahat ng mga pagbati. Sir Bong. God bless po. God bless po. Thank you po. Happy Good night birthday, po. Eden. See you on Sunday. God bless. Burger. Burger po Yeah. ang shop. Bawal yun eh. Sige po. Bye. Bye po.